talagang ayaw. Hindi natin kailangan ng tsa-tsa ngayon. So ayaw, yan po ang balita ngayon. Ngayon si Tamba iba. Gustong ituloy. Sa pagbabalik sesyon ngayong araw, sinabayan naman niya ng kilos protesta ng mga tutol dito. Pinidinay ng Kamara ang pagsusulong ng charter change o ang pag-amyenda sa saligang batas sa pagbabalik sesyon ngayong araw. Kita mo ha, first day ng session nila, January 22, ano isinusulong? Tsa-tsa. Ang layo talaga, no? Yung iba, kontra na sa tsa-tsa. First day ng Kamara, sila naman baligtad. Isinusulong ang tsa-tsa. Tapos itatanggi na merong nangyayaring anomalyang pirmahan na may bayaran. Eh sino bang agresibo sa pagpapapirma? Si Tatay Digong ba? Si Sara ba? Si Bato ba? Si Pimentel ba? O si Tamba? Real talk po. Lahat kontra na nga eh. Yun na nga ang topic, kontra eh. Unang araw, first day ng pagbabalik ng session. Yun ang ibig sabihin po, ganyan po sila kaseryoso. They really want it. Gusto talaga nila yan. Ayaw nilang mawala yan. Ayaw nilang mawala sa power. Kaya nga, my precious. They want to stay on power. Correct, Karil. Sabi niya, ginagawang engot ang mga Pilipino to si Tamba. Siya lang ang agresibo eh. At nakatutok, si Tina Panganiban Perez. Sa kanyang mensahe sa pagbubukas ng sesyon ng Kongreso kanina, muling isinulong niya. Naalala ko yung sinabi ni ni Tatay Digong. It's disgraceful. Nakakahiya. Nakakadiri. Itong pagsulong ng tsa-tsa. House Speaker Martin Romualdez ang charter change. Ayon kay Romualdez, pakikinabangan ng taong bayan at ng bansa ang tsa-tsa dahil makakatulong ito para makatugon ang pamahalaan sa mga nagbabagong kondisyon. Sir, may tanong ako. Papakinabangan ng taong bayan o papakinabangan mo? Kasi hindi ka kasi yun nasabi. Papakinabangan ang tsa-tsa. Talaga. Di, tanong lang po yan, sir. Sino ba talaga ang totoong makikinabang? Yung real talk lang po. Ang taong bayan. Ako alam nyo, pasensya na po Sawang-sawa ako sa mga nagsasabing politiko, ito ay ginagawa ko para sa pakanan ng taong bayan. Sawang-sawa ako sa vlogger na nagsasabi, itong ginagawa ko ay sa pakanan ng taong bayan. Ang pakanan ng bayan ay hindi sinasabi, ginagawa, nararamdaman, nakikita ng taong bayan. Kahit hindi mo magsalita, kahit itanggi mo, alam ng taong bayan. Kaya ayoko nung nagsasalita. Ramdam po yan sa hapagkainan. Sabi nga dito, ang daming problema ng bansa natin, yan ang inaatupag nyo. Oh. Anong kinalaman yan? Kaysa pinag-aatupag nyo, paano bababa ang presyo, paano mahuhuli ang mga smuggler na ipinangako nyo huhulihin ninyo. Wala naman kayo nahuhuli. Wala nga kayong iniimbestiga ang smuggler dyan sa Kamara. Tulak kayo ng tulak mamaya, bukas. Meron na naman kayong sasabihing resolution kontra Duterte. Naku. Pwede ba yung asikasuhin nyo dyan sa Kamara? Yung may kanalaman naman sa sikmura ng taong bayan? Bago kayo magsablita na makikinabang ang taong bayan sa mga pinagagawa ninyo? Yun ang asikasuhin nyo? Tulong ito para makatugon ang pamahalaan sa mga nagbabagong kondisyon. Kasama sa mga dapat anyang tutukang probisyon ay ang para sa ekonomiya at pagpapapasok ng dayuhang negosyo. It is critical that we facilitate the entry of foreign capital and direct investments into our economy, and it's imperative that we re-examine the Constitution and carefully scrutinize pertinent economic provisions to
to eliminate the barriers that restrict potential growth. Sabi mo, kwento mo yan. Kwento mo yan, bida ka dyan. May niwala pa ba kayo sa pinagsasabi nito? Bumuo kayo ng unit team, sinira nyo. Paano nyo ini-expect maniniwala ang taong bayan? Paano nyo ini-expect na yung taong bayan, ilan ba boto ni Sara? Ilan ba boto nyo? Sinuportahan ng taong bayan, bagamat hindi kami sumuporta dyan sa unit team, pero maraming sumuporta sa unit team. Tapos, ginibanin nyo. Tapos ngayon, gusto nyo expect nyo ang taong bayan na maniwala. We cannot blame the people kung hindi sila maniwala ngayon sa mga ganyang-ganyang speech na yan. May ilang probisyon sa konstitusyon na naglilimita o nagbabawal sa foreign ownership sa ilang industriya. Ito ang nais tugunan ng resolution of both houses number 6 na inihain sa Senado kamakailan at planong ayunan ng Kamara. This signals a strong sense of unity and purpose. The Congress of the Philippines, now acting as one body, will eventually palakpakan naman po dyan. Sige na nga, palakpakan nyo na yan. Oh, sige, payag na tayo. Payag na tayo dyan sa political initiative nila. Oh, sige, bukas magtsatsa na kayo. Hindi kasi. Kitang-kita namang ayaw ng taong bayan eh. Pinagpipilitan talaga. Sige na nga. Di rin naman kayo makikinig eh. Sabi ni Isla Apple, tanga na lang maniniwala kay Tamba. Hindi, di ba? Alisin ko na nga yung mukha. Tama si ano eh. Oh. Nakakasira ng araw, alisin ko na daw. Kakasira naman ng araw yung pagmumukha na yan. Inalis ko na po, karaoke bear. Mag-i-speech ang layo sa putukan eh. Ang daming nagre-reklamo sa People's Initiative. Tapos ito sila mag-i-English ng kahaba-haba. Wala namang sinagot dun sa paratang ni Amy. Wala, ang layo nila sa putukan. Lahat sinasabi, ayaw namin yan, chacha, ayaw namin yung ginagawa nyo sa People's Initiative. Sagot, speech na ganyan privilege. Ano ba itong mga politiko natin? Hilig. Alam nyo, dyan mo makikita ang kaibahan ni Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong nasa ground. Laging nagsasalita, inaabot yung taong bayan. Kaya nga may talk to the people ang si Tatay Digong eh. Bakit? Kasi kinakausap. Ito issue ngayon. Papaliwanag ko. Diretso sa tao. Hindi yung parang ito issue, kung ano-ano pinapaliwanag. Teka muna, sagutin mo. May tanong eh. Sana man lang ipaliwanag. Ito yan. Hindi kami papayag sa kahit anong bilihin na bilihan ng boto. At pag may nahuli kayo, ipakita nyo sa amin. Sususpindihin namin kung sino, kung kaninong city yun. Yung ganun ba? Yung may connect. Yung sinasagot ang issue, ang sigaw ng taong bayan. Hindi yung kung parang parang ang layo-layo ng mga pinag-i-explain. Tingnan nyo balita ngayon. Puro reklamo patungkol dyan sa PI. Sinagot ba nila?
patuloy tayo po Sa akin lang patuloy nating bantayan. Diyan lang tayo. Again, lalo na sa mga DDS po, bantayan natin to. Kitang-kita naman po ang direksyon ni PRRD. Binasag niya tong PI. Si Sara, ganun din. Parang gusto pang tumakbo sa 2025. Gusto maging congresswoman. Yun ang nakikita natin Gusto tumakbo sa 2000. Wala namang presidente sa 2025. Bato, yun din ang issue. Kung mapapansin nyo, pati si Pulong, yun din ang issue tungkol sa PI. Papapansin nyo, ang mga DDS, ang direction going there. Let's take the lead of Tatay Digong. It's very, 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 very obvious. Si Tatay Digong, yung anak niya, yung chief of police niya dati, ang direction going towards the People's Initiative. So, huwag tayo magpapaligaw sa issue. Bukas, kung may lalabas na balita na paninira sa mga DDS vloggers, DDS na politiko, mga kaalyado, or iibahin ng balita, wag. Ibalik natin. Patuloy nyo ibalik sa social media nyo. Ibalik nyo. Ayaw namin sa People's Initiative. Ayaw namin sa Chacha. Kasi gagawa ng magic yung bukas ibang kwento. Kita nyo yung nangyari doon sa Tebes issue? Meron time noon na iba. Kaya ginawa ng issue yan. Mabasa tayo ngayon. The next performance will start momentarily.